Bumaling sa akin si Hector. Isang awkward na ngiti ang isinalubong ko sa kanyang pagbaling. Matapos ang dinner ay naglalakad-lakad kami ngayon sa garden ni Mama. Naiwan sila ni Papa sa loob, si Mama upang magligpit ng pinagkainan, at si Papa na malamang ay tutulong. Salamat sa pagpunta, ngiti ko. Tumango si Hector at nagpakawala rin ng isang tipid na ngiti. Thanks for inviting me. May nilabas siyang rectangular case at inabot sa akin. Bahagya akong nagulat dahil nag-abala pa siyang bigyan ako ng regalo. Malawak ang ngiti ko itong tinanggap. Salamat. Ang palamuti nitong ribbon ay nagustuhan ko. Ngumiti siya at naglahad na buksan ko ito. Marahan kong kinalas ang laso. Pumungad sa akin ang isang magandang charm bracelet. Nagangat ako ng tingin kay Hector. Salamat Hector. Simula noon ay palagi ko nang suot yung regalo niyang bracelet. Kita ko rin ang tuwa sa kanya, sa tuwing nakikita ito sa aking palapulsuhan. Naging busy si Papa sa kanyang mga projects, at isang beses na nagpresenta si Hector na ihatid ako pauwi, noong hindi niya ako nasundo. Ang isang beses ay naging 2, 3 hanggang sa hindi ko na nabilang. Madalas na rin siyang mag-dinner sa amin sa tuwing hinahatid niya ako, at pinapatuloy siya ni Mama. Naging magaan ang loob sa kanya ng aking mga magulang. Tumigil ang kanyang kotse sa harapan ko. Mula sa loob ay pinagbuksan niya ako ng pinto, at maagap naman akong pumasok. Sinalubong ko siya ng ngiti, nagkabit ako ng seatbelt. Happy birthday! Ako naman ngayon ang may nakahandang regalo para sa kanya. Ngumisi siya at tinanggap ang box mula sa akin. Thanks. Wala silang pasok ngayon dahil Foundation Day. Samantalang ako naman ay nag-cut class. Alam kong mali pero ito naman ang unang beses, at promise na ngayon lang talaga to para sa birthday ni Hector. Magagalit sa akin ang papa mo pag nalaman nila, naiiling siyang napangisi at pinatakbo na ang sasakyan, paalis ng school ground. Napangisi na rin ako, habang nakikita ang guilt sa kanyang mukha. Ayos lang. Ito naman ang una't huli, di na ako uulit. Namutawi ang saglit niyang halakhak sa loob ng sasakyan. Kuminto kami sa parking ng isang mall. Umiling pa siya noong mapuna ang suot kong school uniform. Nagkibit balikat lamang ako, ngunit una naming tinungo ang isang butik. Medyo nagtagal kami doon sa fitang, at halong kulitan. Nang makontento siya sa ayos ko, ay lumabas na kami at naglibot sa mall gaya ng plano. Bookworm, panunuya niya noong mapansin ang mata kong naiiwan sa entrance ng isang bookstore, tsaka ako hinela papasok. Madami na Hector pagsite ko. Nang halos mapuno na ang kinuha niyang basket. It's okay. I love spoiling you, Anya. Napailing na lamang ako, ngunit ang mga paro-paro ko sa tiyan, ay hindi na magkamayaw. Matapos ay siya naman ang hinela ko sa isang men's section. Pinilit ko siyang mag-fit ng iba't ibang damit. May ilang beses ko pa siyang susuotan ng cap. Tuwing lalabas siya ng fitting room, ay nangangalumbabo ako't kunwaring nag-iisip, tapos ay magta-thumbs up. Kahit ano naman yatang damit ay bagay sa kanya. Kumain kami ng lunch sa isang restaurant sa loob lang din ng mall. Pagkatapos ay muling naglibot, hanggang sa mapagod. Hapon nang dumaan kami sa isang park. Tahimik kaming naglalakad habang kumakain ng baniling sorbetes. May mga batang nagtatakbuhan sa harap namin. May mga pamilya at couples din, nagbebenta ng mga lobo at kung ano-ano pa. Bahagya akong natigilan, nang lumaki ang mga hakbang ni Hector. Patungo sa mamang nagtitinda ng mga lobo. Nakita kong inabutan niya ito ng pera, at pagbalik niya sa tabi ko'y may dala na siyang balloons. Bahagyang kunot ang noong tinanggap ko ang mga ito mula sa kanya, may ngiti sa mga labi. Napakamot siya sa batok. I thought you want some. Hindi ko napigil ang mapangisi. Ang cute niya. Happy birthday ulit. Ingat ka sa pag-drive pa uwi. Tumango siya. Thanks for today Andrea, ngiti niya. Napangiti rin ako nang pareho kaming makarinig ng isang pagtikim mula sa likuran ko. Nilingon namin ito at napakagatlabi ako, nang makita si Papa na mukhang kanina pa nakaabang sa pagdating namin. Good evening po Tito, bati ni Hector sa papa ko. Tumango ito. Ginabi kayo. Napadiin ang pagkakakagat ko sa aking labi. Si Papa talaga. Pasensya na po Tito. Hindi na mauulit. I'll make sure I'll bring her home early next time. Si Hector na muli lamang tinanguan ni Papa. Nakapaghapunan na kayo.
Tumungo si Hector. Naunang pumasok si Papa sa loob. Nagkatinginan kami saglit ni Hector, bago siya naglahad na sumunod na ako sa loob. Tumungo ako. Ingat ka. Medyo strict lang talaga si Papa, pero alam kong okay si Hector sa kanila ni Mama. Nakahiga na ako noon sa kama, nang makatanggap ng isang text message galing sa isang unknown number, ngunit nang magpakilala. Itong Hector, ay agad akong napabangon. Nagangat ako ng tingin sa wall clock na nakakabit sa dingding ng kwarto ko, at nakitang medyo late na. Ang sabi sa text ay nasa labas raw siya ng bahay namin. Dali-dali akong nagsuot ng jacket, at nagpasyang labasin siya. Maingat akong bumaba at nilingon ang pinto ng kwarto nila Mama. Kanina pa sila tulog. Pumungad sa akin ang isang hindi pamilyar na pickup. Kumunot ang noo ko, ngunit maagap ko peren itong nilapitan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at inasahan kong makikita si Hector, ngunit nanlaki ang mga mata ko, ng lalaking nakabonet at natatakpan ang mukha ang siyang bumungad sa akin. Bago pa man makasigaw, ay nahila na ako nito papasok. Hindi siya nag-iisa dahil nang tuluyan nila akong may pasok, ay nakita kong may mga kasama pa siya na parehong may takip ang mga mukha. Naghari ang takot at kaba sa aking sistema. Mabilis na pinaharurot ang sasakyan paalis. Sino kayo? Anong kailangan nyo sa akin? Agad nangilid ang luha sa mga mata ko. Isang panyo ang pinantakip sa bibig ko, na nagpawala sa aking malay. Ang mga sumunod na pangyayari, ay hindi na naging malinaw sa akin. Nagising ako sa isang madilim na silid. Isang tao ang mabigat na nakadagan sa akin. Muling umakyat ang sobrang takot sa akin. Labis ang kagustuhan kong sumigaw, at itulak ang taong ngayon ay nasa leeg ko ang mga labi, ngunit ganoon na lang ang panghihina at pagkahilo ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at walang lakas na nagmakaawa. Mula sa nakaawang na pinto ng silid, ay pilit kong dinilat ang papikit na mga mata, at nakitang may mga tao sa labas. Pilit akong nanghihingi ng tulong, subalit tawanan lamang ang naririnig ko. Sunod akong nagising noon sa isang ospital. Naroon si Mama na humahagulgol, at si Papa na bakas ang galit at pagkamuhi. Halos isang linggo akong walang imak, wala sa sarili. Andrea anak, umiyak muli si Mama, nang pinipilit niya akong pakainin. Nagdadalang tao ang anak niyo Mrs., iyon ang sinabi ng doktor. Tanging paglandas lamang ng mga luha sa aking pisngi ang namutawi. End of flashback. Huwag. Tama na. Ramdam ko ang pawis na namuo sa aking noo at ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Nanginginig din ako sa takot. Andrea. Pumaling ako sa aking tabi, at nakita ang pag-aalala sa mga mata ni Hector. Wala sa sarili akong umiling-iling at napahilamo sa mukha gamit ang mga palad. Hindi, wala sila rito. Tapos na iyon, tapos na. Andrea, what's wrong? Pilit akong hinarap ni Hector sa kanya. Nilagay niya ang aking mukha sa kanyang mga palad, at buong pag-aalala akong tiningnan. Tinitigan ko siya. Nagkatitigan kami kasabay ng pagbuhos ng mga luha kung nauwi sa hagulgol. Wala pa rin sa sarili, at paulit-ulit ang naging pag-iling ko. Hinawakan ko ang mga kamay ni Hector sa aking magkabilang pisngi. Hindi kita niloko noon Hector, patuloy akong umiiling. Habang nanginginig ang boses, hindi ako nagsinungaling, hindi, muling nabalot ng hagulgol ang aming silid. What are you talking about? Walang iba. Alam mong ikaw lang noon. Mariin siyang napamura. Bakas ang pagkakalito sa kanya, noong tatayo sana siya mula sa kama, ngunit maagap ko siyang pinigilan sa kanyang braso, Hector. What happened, Andrea? I'll get you some water. Hector, naabuso ako, pinagsamantalahan ako. Nakita na lang ako nila Mama sa labas ng bahay namin sa sumunod na araw. Walang kasuotan at nakabalot lamang sa puting kumot. Agad nila akong sinugod sa ospital ng araw ding iyon. Aling sana kayo na po muna ang bahala kay Andrea ani Mama, habang hinahaplos ang aking buhok. Ipinagkatiwala nila ako sa isang kakilala't kapitbahay, at tutungo sila ni Papa ng araw na iyon sa istasyon ng mga pulis, patungkol sa aking kaso. Naalala ko ang ilang beses na paghalik nila ni Papa sa noo ko, bago tuluyang umalis. Ang ngiti sa kanilang mga labi na nagsasabing makakamit namin ang hustisya, at magiging maayos ang lahat, ngunit wala na ang mga magulang mo, hiha.
Naging madulas ang kalsada dulot ng matinding ulan noong araw na iyon. Isang aksidente ang bumawi sa buhay ng mga magulang ko. Pakiramdam ko nooy pinagmalupitan ako ng tadhana. Pakiramdam ko ay naging sobrang sama sa akin ng mundo. Napakarami kong naging tanong. Naramdaman ko ang pagiging mag-isa. Hanggang sa isang araw noon sa ospital. Nang mapagtanto kong hindi ako nag-iisa. Halos wala sa sarili ako noong napahawak sa aking tiyan. Sinundo ako ng isang kasing edad ni Papa na lalaki noon sa ospital, kung saan ako ilang linggo rin na malagi. Ani ay pinsan raw siya ni Papa at aking tiyuhin. Naalala ko noong inuwi niya ako sa kanyang bahay. Mayroon siyang law firm, dahilan upang madalas siyang wala sa bahay. At tanging mga katulong lang ang kasama ko. Ngunit kalaunay na pag-alaman kong bukod sa firm, ay nalulong din pala ito sa sugal. Isang araw noon ay nagpunta ako sa aking paaralan. Kukuhanin ko ang aking mga files. Ani uncle ay ililipat niya raw ako sa ibang school, dahil may kalayuan raw ito sa bahay, at may kamahalan ang tuition ayon sa kanya. Walang may nakakaalam sa nangyari sa akin, kung mayroon man ay tanging ang mga magulang ko, at ilang mapagkakatiwalaang mga tao, at siguro'y si uncle. Flashback. Natigil ako sa aking mga hakbang, at halos manigas sa kinatatayuan nang marinig ang tawag ng napakapamilyar na boses na iyon. Ilang linggo ko rin siyang hindi nakita o nakausap man lang. Ang mga text messages at mga tawag niya, ay hindi ko sinagot. Unti-unti ko siyang nilingon. Oras ng klase kaya walang ibang tao sa hallway bukod sa amin. Sinalubong ako ng kanyang malulungkot na mga mata. Biglang sumakit ang puso ko. Siguro'y nagtampo siya sa hindi ko pagpapakita, at pagsagot sa mga tawag niya. Mahina akong nagpakawala ng isang singhap. Hector, halos manginig ang boses ko noong banggitin ang pangalan niya. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Nakatitig lamang siya, hanggang sa kainin ng malalaki niyang hakbang ang aming distansya. Pagkatapos ay mahigpit niya lamang akong niyakap. Unti-unti, umangat ang mga braso ko, upang gumanti sa kanyang yakap. Buong tatag kong pinigilan ang mga luhang gustong kumawala. Niyakap ko lamang din siya ng buong puso. Namiss ko siya sa ilang linggo naming hindi pagkikita. Nabalitaan niya ang nangyari kina Mama at Papa, bukod doon ay wala siyang alam tungkol sa nangyari sa akin. Lumipat ako noon ng paaralan. Kagaya ng kagustuhan ni Uncle. Hatid sundo ako noon ni Hector sa bago kong school. Iyon nga lang ay kapag ihahatid niya ako pauwi, ay hanggang sa labas lamang ng subdivision ang kanyang kotse. Gusto ko man siyang ipakilala kay Uncle, ay tingin ko hindi pa iyon ang tamang panahon. Isa pa kung ipapakilala ko siya sa aking tiyuhin ay paano, gayong hindi ako sigurado, kung paano ipapakilala ko nga ba siya. Hindi naman ako ganoon kamanhid noon, upang hindi makita ang mga kilos ni Hector. Alam kong may kung ano na sa amin, ngunit nanatili akong kontento sa kanyang mga ipinapakita. Ngiti ang isinalubong ko sa kanya, nang pumasok ako sa kanyang sasakyan. Nang araw na iyon, ay sinudo niya ako gaya ng palagi niyang ginagawa. Magdadalawang linggo na rin akong pumapasok sa bago kong paaralan. Ani ay dadaan raw muna kami sa park, na isang beses na naming napuntahan noong birthday niya, bago ako ihahatid pa uwi. Okay, basta saglit lang tayo, at hindi ako pwedeng gabihin, paalala ko. Tumango siya at ngumiti sa akin. Napangiti na rin ako sa pagkakahawa. Ngunit noong dumating na kami sa lugar, ay ipinagtaka ko na wala halos tao roon, kahit pa naroon naman ang mga dati nang nagtitinda. Unusual dahil hapon na naman na, at palaging matao ang park na ito, lalo na sa ganitong oras. Nilingon ko si Hector sa aking likuran nang may bahagyang pagtataka. Ngunit ngiti lamang ang isinagot niya sa akin. Kumunot ang noo ko, at muling ibinaling ang tingin sa harapan na siyang ikinagulat, at ikinamangha ko. Sa harap ko ay biglang may maraming mga bata. Siguro'y mga nasa 10. Bawat isa sa kanila'y may pampong na mga balloons, na kung bibitawan mo ang tali kusang lilipad. Isa-isang lumapit ang mga ito sa akin, hanggang sa maypan ang mga lobo sa aking mga kamay. May mga kalakihang cards din ang nakakabit sa mga lobo. Nilingon ko si Hector sa pagtataka, ngunit nakangiti lamang siya sa akin. Ang unang set ng mga lobo, ay may kasamang card na may nakasulat na, Will. Nasundan ito ng mga salitang, You be my girlfriend.
Nang inag ang mga kamay ko, nang baklatin ang huling card, kung saan nakasulat ang salitang girlfriend. Nilingon kong muli si Hector na lumalapit na sa akin. Nangilid ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Isang halik sa noo ang iginawad sa akin ni Hector na ikinapikit ko. Tuluyang naglandas ang mga luha sa aking pisngi sa mga pinaghalong emosyon. Maaring napakabata ko pa noon, ngunit alam kong buo ang nararamdaman ko para kay Hector. Mahal ko siya. Sa bawat gabi sa pagtulog ko, ay dinadalaw at hindi pa rin ako tinitigilan ng bangungot ng ginawang kalapastanganan sa akin. Maraming pagkakataong natutulala ako. Hindi ko rin mapagkatiwalaan ang kahit na sino, rason kung bakit wala pa rin akong nagiging kaibigan sa bago kong paaralan. Ngunit si Hector, siya lang ang tanging pinagkatiwalaan ko. Kapag nariyan siya'y panandalian kong nakakalimutan ang nangyari sa akin. Pakiramdam ko'y hindi nangyari ang pambababoy sa akin. Walang nangyaring ganoon. Sa piling niya ay puro yung masasayang alaala lamang namin, kasama ang pamilya ko. Na para bang wala akong masakit na pinagdadaanan ng mga panahong iyon. Hector, tulala kong tawag sa kanya. Nasa labas na kami ngayon ng subdivision, kung saan niya ako palaging binababa. Sa gilid ng mga mata ko'y nakita kong bumaling siya sa akin. Marahan ko siyang nilingon, at nakita ang ngiti sa kanyang mga labi. Ayokong mawala ang ngiting iyan, lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha sa kanya, hanggang sa maabot ang kanyang malambot na mga labi. Ramdam ko ang kanyang pagkabigla, ngunit kalaunay hinaplos niya rin ang mga labi sa labi ko. Pumikit ako't dinama ang sandaling iyon. Malabo man ang mga alaala ko, ngunit alam kong hindi naangkin ng lalaki na iyon ang mga labi ko. Kahit ang halik ko man lang ay para lang kay Hector. I'm in love with you, Andrea, malambing niyang bulong noong magkahiwalay ang aming mga labi. Ngumiti ako kahit panangilid muli ang luha sa aking mga mata. Pinagdikit niya ang aming mga noo. Pumikit akong muli, at lubusang dinama ang kanyang presensya. Hector, buntis ako. Marahan niyang nilayo ang mukha sa akin, at mataman akong tinitigan. Isang pilit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. You're kidding, right? Umiling siya. Umiling din ako at tuluyang naglandas ang patak ng luha sa aking pisngi. I'm sorry, Hector. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan niya, at humigpit ang hawak sa manibela. Ngayon ay diretso na ang kanyang mga mata sa kalsada, sa aming harapan, umigting ang kanyang panga. Bakas ang pagkalito at lamig sa kanyang boses. Ngunit tila tinakasan yata ako ng mga salita, at tanging pag-iling lamang ang naisasagot ko sa kanyang mga katanungan. What? Why? How? Napahilamo siya sa mukha gamit ang mga palad, bago bumaling sa akin. What are you talking about, Andrea? Halos mapaigtad ako sa biglaang pagtaas ng kanyang boses. At panginginig nito, dama ko rin ang frustration sa kanya, at halong hindi paniniwala at pagkalito sa sinabi ko. Ngunit nanatili lamang akong tahimik at umiiling, panay ang buhos ng mga luha sa aking mga pisngi. Sino? Malamig niya pa ring sabi. Ngunit iling lamang muli ang naisagot ko. Narinig ko ang kanyang mura, bago muling nagsalita. Is it some boy from your new school? Tiimbagang niyang dagdag. Hinampos niya ang manibela, at muling idiniretso ang tingin sa aming harapan. I didn't know you're a slut. Natigil ako sa pag-iling, at halos umatras ang mga luha sa narinig mula sa kanya. Hindi ko akalaing ganoon kababa ang tingin niya sa akin. Halos wala sa sarili kong ipinihit pabukas ang pinto ng kanyang sasakyan at tuluyang lumabas. Nang makababa ay agad din niya itong pinaharurot paalis. May galit yata sa akin ang tadhana. Dahil isang araw ay dinala ako ni Uncle sa isang babae. Naalala ko ang labis kong pagmamakaawa noon, ngunit wala siyang pinakinggan sa mga hinaing kong iyon. Natigil din ako sa pag-aaral, dahil sa lalo niyang pagkakalulong sa bisyo. Minsan kong tinanong kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito.